Matindi pala itong pinangako ni Tore. Nako, dial 911 lang daw. 3 minutes, andyan na yung pulis sa kinatatayuan mo. Sana We, ingat. Nako, pare-parehas lang talaga itong mga to. Puro pangako, pero mukhang imposible. Alam namin na yung mga kapulisan po natin ay talagang mga hero or mga bayani. Pero kung gawing superhero, ewan ko lang kung totoo. Ito sabi niya, oh. I would like to emphasize na gusto ko ang pulis na sa telepono ng mga tao. No? Parang, wag nyo na kaming hanapin sa mga presinto. Sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang gagawin natin. Gusto kong memorize ng mga bata natin yan. Alam nyo, maganda yan na mabilis talaga po yung responde ng ating kapulisan kung mayroong mga nangangailangan ng tulong. Yun nga lang, mukhang imposible. Di ba? Ay, paano kung na-hold up ka? Tapos 911. Ako, mas kailangan pa rin na visible yung mga kapulisan natin dyan sa lansangan or may mga pulis din na sa police station sa lansangan. Huwag na natin iasa sa 911 na yan at sabihin 3 minutes. Ewan pa lang sa inyo kung naniniwala kayo dito sa sinasabi po ni General Torre na 3 minutes nandyan na daw. Maganda po yan, kaso nga lang mukhang imposible yan. Okay sana kung nasa kapitbahay mo lang yung kapulisan, pagtawag ng 911, andyan na. Pero dito sa Pinas, kung saan mang lugar yan na tumawag po o nag-dial ng 911 na yan, sa tingin nyo yung 3 minutes na yan, sakto lang sa biyahe ng mga kapulisan, lalo na sa Manila. Traffic, 911, kahit sa kabilang barangay yan, imposible yung 3 minutes na yan. O, ewan ko lang sa inyo kung naniniwala kayo dito sa 3 minutes na to. Ay, sabi po dito sa mga netizen, titingnan po natin kung naniniwala sila. Ang sabi po ni Lala Ama, paano kung adik ang akusado? May human rights. Kung hindi adik, warrantless arrest. Wait, yung adik naman pinag-usapan niya ito. Sabi ni Manolo Mandresa, pag walang pulis sa loob ng 3 minutes, mag-resign ka, hamon ko sa'yo. Kasi posible naman eh. Sabi ni Rick Janser na Cornot, kung araw-arawin nyo lagyan ng pulis kada barangay, ito maganda itong sinabi niya, tapos parubingin nyo yan oras-oras. Di ba tahimik yan at walang masamang loob o tao magpapakita niyan? Palibhasa kasi sa inyong mga pulis. O, palala, hindi po lahat ha. Nasa office lang kayo papalaki ng tiyan. Tapos saka lang kayo mag-alert kung may nangyaring insidente. Kung inaraw-araw nyo pag-ikot o rubing yung kada barangay, may punto siya. Pero grabe yung niya, talagang real talk itong komento niya ha. Sabi ni Joy Mamisel, ang yabang mo, tingnan lang natin kung kaya mo panindigan. Kasi hindi naman tayo kumontra doon sa kagustuhan niya. Pero yung sa atin lang naman, kung mangako ka, yung posibleng mangyari. Parang 20 petot na bigas lang yan na alam natin na imposibleng mangyari sa panahon ngayon. Kaya ang ginawa nila, dinaan sa ayuda. Mukhang parang ayuda lang ang nangyari kasi wala naman talagang 20 pesos na bigas sa merkado. Kumbaga ay kasama na rin sa ayuda kasi gastos ng gobyerno. Gastos din ng tax natin yung 20 petot na bigas. Napili lang kung sino yung pwedeng bumili. Sabi ni Tondros, dito sa Davao City, di na kailangan yan. Lahat ng kalye may CCTV ng 911. Yun yung mga magagandang, kumbaga wag na natin hintayin na may mangyari. Dapat ang solusyon nito ni General Torre para maiwasan or matakot yung mga masasamang loob. Hindi yung mangako ka, 911, 3 minutes. Sana Baka naman yung mga nagbabarang dito kay General Torre, baka ano yung tinamaan sa barang nyo, kaya ganito na siya mag-isip. Ayan, sabi ni Benzer Magaway, 3 minutes? Haha. Paano kung hold up ka pati CP mo kinuha, tapos walang pulis sa palibot? Dapat sana police visibility ang push ng gobyerno. Yan yung ibig kong sabihin kanina. Mas maganda kaysa mangako sa mga ganyan, 911 pag may nangyari, police visibility talaga. Bawat barangay, may police, sa police station, ay pag pumunta ka, ay talagang nakahanda sila para, kasi yung mga masasamang loob na yan, lalo na pag sa bus, o kung may police doon, na makasabayan, or sa mga kanto-kanto, pag may police doon, kahit isang police na naka-uniform, hindi maglalakas loob na gumawa ng masama, yung mga, lalo na yung, madalas naman gumagawa ng masama, yung mga ganun, yung mga pulburon, mahilig sa pulburon, yan naman talaga silang mahilig mo gumawa ng masama. Tapos ito, 3 minutes, Manila pa lang, sa traffic pa lang, nako, malabo yan. Unahin nyo muna yung traffic bago yung pa 3 minutes na yun. Ewan ko lang kung pabor po kayo dito. Ako pabor sana kung kaya. Kung kakayanin lang.